Hello guys, good morning. And today's video is linis tayo ng garden. So, ayan po yun guys. So, meron akong nakalagay ito kasi tumutuloy yung pawis ko. Tapos ayan, mayroong pang alagay sa liig para hindi pawisin. So, sobrang dami ng aking ligpitin at sobrang busy ko. So, please watch until end guys sa ating vlog. Ayan, kamatis. Tatanggalin ko na yan siya. So, ayan guys, day off, pero mas busy pa. Ayan. So, ilang araw ko nang gustong gawin ito, kaya lang I don't have any vacant time. So, day off ko, then garbage day. So, sinikap ko na matanggal ang kamatis dahil patay na. Ayun, dahil medyo cool na sa morning kasi yung weather. Kaya hindi na sila mabubuhay. So, kailangan tanggalin para magkaroon ng maliwalas yung aming garden. So, sobrang liit lang ng space namin. So, kailangan ko siyang sikapin na tanggalin bago siya magiging dried talaga dahil mahirap siya tanggalin kapag dried na. At saka yung mga dahon niya magliliparan sa kapitbahay. So, yun. So, guys, please watch until end sa aking busy day in my garden. So, yun. So, hopefully, next season, nandito pa rin kami. Keep watching, guys. So, yun, voice over lang tayo dahil yung kapitbahay namin, nagluluto sila ng breakfast at ako naman ay hindi pwede magsasalita. At magsasalita ako, medyo malayo dahil wala akong mic. So, naisip ko na mag-voice over na lang. So, guys, maraming salamat sa ating mga new subscribers. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, guys, subscribe kayo, guys. Dahil habang may YouTube, nandito po ako, guys. Hanggat may hininga, nandito ako sa YouTube. So, hindi ko po kayo iiwanan. At sana hindi nyo rin po ako iiwanan. So, yun guys. Ang pinakamalaking space na aking garden na nakalaan para sa kamatis. So, napakarami din na, hindi na ako masyadong nagbablog this year sa aking garden dahil sobrang busy ko na sa work dahil nag-regular na ako sa aking trabaho. Unlike dati na part-time lang ako. So, ngayon talagang nag-focus ako sa trabaho ko dahil kami ay tawag doon, busy na sa trabaho, then yun, hindi na ako masyadong nagbablog unlike before na halos every week may dalawang beses ako na vlog about sa garden ko, yung mga updates. So, hindi na ako nag-update. So, ayun, sa ibang channel ko rin na-upload yung iba, yung about sa pag-pick ko ng mga kamatis. Ayun yung mga bungang natira ng kamatis ko na hindi na sila pwedeng kainin na overripe na, then sobrahan sa tubig nung sabay, panay-panay ang ulan. So, nag-break yung kamatis, hindi na sila pwedeng kainin kasi may bakterya na sa loob. So, hinayaan ko na lang sila mag-fall at yun, sana all na fall. At yun nga, fall season na kasi, kaya kailangan ko na talaga silang tanggalin. So, ayan, maraming salamat guys sa mga madalas na nandyan sa aking channel na hindi ko agad-agad nababalikan, pero nandyan pa rin sila sa mga latest upload ko. So, wag po kayo mag-alala guys at sinisikap ko even though I'm so very busy talaga guys. Grabe, hindi ko alam kung paano ko umpisahan sa umaga. At yun, tahimik na lang akong ginagawa yung aking mga trabaho kasi sa umaga, lalo na pag summer break, tapos na ang summer break kahapon. So, isang buwan at kalahati din yun. Nilunok ko na lang yung aking nilunok ko na lang yung aking mga hinaing sa buhay dahil wala na ba ibang gagawa nun kundi ako. So yun, busy sa umaga, tapos bago pumasok sa trabaho, trabaho sa bahay, pag-uwi, habang nasa trabaho iniisip na kung paano umpisahan yung trabaho, dagdag pa yun kung anong lulutuin mo. So guys, being single mother is not easy. Grabe talaga guys, kung alam nyo lang kung gaano kahirap, pero dahil sa maayos ang kalagayan ng aking mga anak, lahat ng hirap yun ay aking nilagpasan at kayang lagpasan basta na sa mabuting kalagayan lang lagi ang ating mga anak. So yun po yung laging dasal ko na kahit kapos sa pinansyal, basta ang mahalaga ay nasa good health yung aking mga anak. Ako syempre dahil nag-iisa lang ang balikat ko na sinasandalan ng dalawa kong anak. So, sobrang busy. Kahit sabihing 17 years old na yung dalaga ko, kailangan ko pa rin siyang siserbisyuhan sa kanyang mga pangangailangan sa loob ng bahay. Even though mayroon na siyang part-time job, pero syempre, asikasuhin ko pa rin yung kanilang mga pagkain, mga damit na labahan, even though kahit washing machine, pagtanggal sa labahan, pagsampay, pag-atupi, so sobrang matrabaho pa rin yun. So yun, imbis na magreklamo, imbis na ang ingay naman itong taong to, sino ba to?
Ano yan siya, nagko-collect yan siya ng mga basura na pwede pang i-recycle yung sasakyan na yan. Then yun, sobrang busy pero masaya pa rin kahit papaano kasi binigyan tayo ng lakas ng Panginoon, ng good health at yun, may trabaho na pagkabisihan, may pangbayad sa mga bills. So yung pera namin ay kulang pa sa bills namin pero pinagkakasya ko na lang din sa isip. Alam niyo naman ako mahilig sa isip, lahat-lahat na lang nasa isip lang, masaya lang, ganun. So yun, ayaw ko na nga kasi mag-voice over kasi pag nag-voice over ako, ang dal-dal ko kung ano-ano pumapasok, hindi na naayon sa content yung aking kinukwento. So yun, ang main dyan is ako ay naglilinis ng aking garden para magiging maliwalas ito pagdating ng tamang panahon. Maging maaliwalas ito dahil ang mga halaman na yan ay tapos na rin ang kanilang season. So, hindi na sila mabubuhay next year dahil malalanta lang yan sila during winter. So, ang scenario dyan is every year ako nagtatanim ng seedlings. So, ganyan. Kasi kapag kabuto ang aking inaasahan, matagal siya i-grow. So, sabi nila, bakit daw itatapon? Sayang yung buto. Kasi guys, dito, kasi maraming nabibili na mga seedlings. Kasi yung seedlings na yan, during winter, gino-grow na nila yan sa kanilang house. Yun. Kaya tawag dito, bibili na lang ako ng seedlings instead na magpapagrow ako ng sarili kong buto. Kasi pag nagpapagrow ako ng sarili kong buto, wala akong house, it takes a lot of time, then mabagal ang movement dahil malamig yung weather. Unlike kung bibili ako, may bulaklak na siya. Matulad ng kamatis, sili, wala palang sitaw, sorry, sili, cucumber, at saka yung ampalaya. So, tinry ko na rin yan. Kasi yan ang ginagawa namin sa Pilipinas nagsisave kami ng buto for next season. Kaya lang, problema is wala akong house na which is kailangan ng buto ng warm soil para mabilis ang kailang pag-grow. So, I've tried it how many times since napakatagal ko na nag-garden dito. So, almost 10 years na ako nag-garden dito. Pero hindi talaga siya hindi siya maging successful. Late ang kanyang movement. So, matatapos na lang yung summer, hindi pa ako makakapitas. Kaya hindi ko na ginawa yun. Hindi na ako nagsayang ng effort para mag-grow ng sariling buto, bumibili na lang ako ng seedlings. So, yun po yung aking sagot doon sa mga nagtatanong bakit daw hindi ko na lang i-grow na buto yung aking mga tanim para makasave daw. Yes, makasave ka talaga kapag ikaw mismo na magpag-grow ng buto kasi halos 10 times ang price niyan pag binili mo yung seedlings. Kaya yun, ang magstay longer lang dyan na hindi ako nagtatanim ng yearly is yung blackberry, which is yung kanyang sanga na aking ginakat ngayon, siya yung nagbunga this season. Then, nagkaroon siya ng bagong seedlings or bagong saha para naman next season. So, yun yung nag-iisang puno lang yan siya pero ang dami niyang mga sanga. Ang dami niyang mga saha, yung ganon. Ang dami niyang mga seedlings na yun ang magiging magkaroon ng bunga next year. So yun. Pero pag summer beaches is talagang bumibili ako ng seedlings yearly. So yun. Then yun guys, maraming salamat. Hindi na po ako nagdadaldal habang nagkakat ng mga blackberry na yung ginagawa ko dyan. Nasa mataas na parte blackberries. Siya yung mga sanga na mamamatay na dahil tapos na silang magbunga. Yun ang maganda sa blackberry guys, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga gustong mag-alaga ng blackberry pero naisip na baka katulad sa ibang mga vine na kung yung old na nagbunga magkaroon ng bagong sanga at mas mag-grow ng marami, hindi po. Kasi yung nagbunga this year, siya yung mamamatay, then mag-grow yan siya ng another new na sanga. So hindi ba siya magkakaroon ng sobrang dami ng sanga kasi makokontrol mo siya at siya mismo may control siya sa kanyang sarili. So yun, ay yung nakita yung balde dyan, yan yung pinagtaniman ko ng aking blackberry. So yan guys, kinat ko na yung rosemary ko na sangkatutak guys. At si Connie Hobay, hindi na humihingi ng rosemary. So ako na lang yung gumagamit. Hindi ko na siya kayang ubusin. So naisipan ko nga gumawa ng rosemary oil. Hindi ko pa rin nagagawa ngayon. So tinira ko yung kabilang puno, yung pinaka-mother puno kasi baby puno na lang yung nandyan yung pinagkakatan ko kasi na siya is nag-fall down na siya sa soil, so madumi na siya.
Pero actually, pwede mo siyang hugasan, ilagay mo siya sa, ano, sa tawag doon, sa, ano ba yun, ofuro kasi nasa utak ko, no? Yung bathtub, para pang pa mind refreshing, pero wala akong time at saka mainit kasi ngayon, medyo mahal pa ngayon ang bayaran ng gas at saka tubig at saka ilaw, kaya hindi mo na kami nagbababad sa mainit na tubig. During winter lang namin ginagawa yun. So kinat ko siya para magkaroon siya ng new na dahon, siya naman yung aking ipapaangat doon sa pinagkapitan ng aking blackberry. So ayan, on that part nakakita ako ng favorite na Japanese beetle, favorite ng aking anak, namatay dyan. Hindi ko alam kung bakit siya dyan namatay. Siguro nakarating siya dyan na maglipad. Babae pa naman yan. Ayun, natanggal na yung ulo niya. Siya talagang patay na siya. Yun yung Japanese beetle na nabibili. May mga binibenta. Ginagawa nilang pet. So yun guys, ang daldal ko, no? So maraming salamat guys sa mga nakinig sa aking mga kadaldalan. Yun lang naman, maglilinis naman ako ng garden kung ano-ano pa yung mga pinagdadakdak ko. So, avocado guys, nabuhay na ako ng avocado. Pero hanggang dyan lang yan siya. Ito naman, pomegranate. Pomegranate tree. At ilang taon na ba to? Ano lang siya, design lang siya. From ano to from seeds. May mga binibili naman ng mga seedlings na may bunga na. Ito ay galing ito sa buto na aming kinain. Tinapon namin dito. Ang dami palang tinik ng pomegranate, no? Or granada. Ang tawag ito sa amin sa Bisaya, granada fruit. Yun. Tinitrim ko lang siya lagi kasi every year siya naglalabas ng bagong sanga. Syempre, hindi naman natin pag-aari itong lupa. Hindi natin pwedeng palakihin ito. Protection lang ito siya sa lupa. Design, kumbaga. So, yun. So, guys, hindi ko na tatagalin ang aking vlog, guys. Kasi magkatapon na ako ng basura. Garbage day kasi ngayon. Kaya ako nagsipag magtanggal ng ano. At minsan lang din kasi ako may day off. So, until here, guys, thanks for watching. Nagtaka siguro ng kapitbahay ko. At bakit ako nagdadala ng kamera? Wala kayong pakialam. Hanggang tingin na lang kayo. Let them wandering all over the world. Yun. Ang bango nito. Ano to siya? Napakaganda ng halaman. Rui. Pwede yun siya herb. At yun, na-explain ko na yan sa iba't ibang vlogs ko. At pwede rin siya ginagamit sa mga pangpaalis ng mga malas at pangpa-welcome ng mga swerte. So, lucky plant ito. At kapag may tanim ka nito, walang magtatagal na masama sa bahay mo. So, yun. Yan guys, yung bunga niya. Yan yung bunga niya. Nandyan yung maliliit na itim na buto. Ayan, kapag squeeze mo yan, may magtalsikan ng mga buto. So, Latin America ang kanyang origin ng halaman na ito. Napakadami na. Marami na rin humingi dito. So, whole year yan siya buhay. Yun. Tapos, pag nabati ka, halimbawa, nabati ka, ano mo lang siya sa tiyan mo. Ilagay mo siya sa tiyan mo. Lalabas na yung hangin. Yung mga nabati ka ng mga engkanto. Ganun, may mga engkantong bibig. Nasubukan ko na yun Sumakit yun siya ng anak ko. Hindi naman sobrang balis kasi pag sobrang balis kailangang lawayan siya ng nakabalis sa'yo. So yun, napakaganda. So until here guys, thanks for watching. At pagkatapon ako ng basura at ako ay pupunta sa supermarket bibilin tubig. Super busy ang lola mo, mas busy pa ang day off kayo sa trabaho. So yun. So guys, until here, thanks for watching guys. Ayan, ang dami kong basura. Loko.